Yo, what's up mga tropa pips? Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Monday. Ayan, hello po Kuya Marvin Berhel de Dios, Ate Beauty, Kuya Juanito Tumamaw. Shoutout po sa lahat ng mga manonood, magre-replay, mag-share at magko-comment po dito sa ating live. Nay Merlita Berhel de Dios, hello po. Maulan ba diyan sa sa Baliwag? Maulan din dito sa amin shoutout sa ating mga tropa pips na OFW na manonood po ngayon at mga magre-replay Thank you po sa inyong mga comment. Kuya Reynaldo Ubaldo ng San Jose Del Monte, Bulacan. Shoutout sa mga taga Muson, Sapang Palay, Area E, Area F. Ayan, sa mga taga Assumption. Ayan, hello po mga taga Road 10. Shoutout sa inyo. Nakakamiss dyan sa San Jose kasi natira ako diyan masarap masarap ang ano diyan, ang kapaligiran. Wala naman pong ulan dito. Dito po umuulan. Ayun. So, hello po sa inyong lahat sa mga lugar na inuulan, mag-iingat po kayo. Lagi kayo dapat may dalang payong kahit hindi umuulan kasi anytime pwedeng umulan. Tayo sombrero. Ang atin pong topic ngayon ay patungkol po dito sa kay Garma na huli kam, kilig na kilig. At etong si BP Sara pinayuhan na po na magpa-check up. At si Digong Bato at Go, magkakaiba po ang kanilang sinasabi, hindi po tugma. Kaya alam nyo, palpak talaga tong sila Digong no. Alam nyo kung saan sila nahuhuli? Sa bibig, sa sarili nilang bibig. Sa sarili nilang sarili nilang mga sinasabi. Diyan sila nahuhuli. So ito po yung umpisa na nating kagad dito. Kilig na kilig si Garma dito. Talagang ano siya, talagang kilig to the bones ang kanyang naramdaman dito kay Digong. Ayan. Okay. Kilig na kilig dito si si Garma. Makikita nyo naman dito sa ni Garma, sa action ni Garma. Kaya po hindi na po maikakaila na talagang meron po silang talaga romantic ties na tinatawag. Ito. Arrived Davao many years ago. Bata pa to, second lieutenant, nag-graduate lang ng PNPA. Meron, anong katumbas ng ranggo mo sa military? Nabawala ako dyan sa SP na yan Tanggalin na ninyo yan. Sinong nag-imbento niyang yawa na yan? Talaga, I cannot relate. Truly, pag sinabi... Kilig na kilig si Garme. Sabi mo na SPO1. Magtanong pa ako dito, ano ba yung SPO1? I think it was hindi pa ako presidente noon. Pag sa panahon ko yun, it's too confusing to the public actually. Ay daw, pag sabi itong isa ko, taga Davao, anong ranggo? SPO4, ano yan? Hindi ko talaga makuha. I cannot relate to the words of the present ranking titles that you have. I suppose that you should go back to police constable, police patrolman. Mas madali pakinggan, police general, police colonel. Mas madali ang... Pag kami dito nagbabasa, hindi ko talaga alam. Honestly, I get lost at the maze of SP. Ang ko lang si Esperanza, yung nandoon sa Davao. But I'd like to congratulate you. It's been on a winding road for you. Nakuha mo rin. Maybe you'd be the first. Ano ka ngayon, Colonel? General ka na? Sunod. Just trabaho ko lang. You have a very wonderful record sa police.
we're Very wonderful record daw sa pulis. Very wonderful record daw sa pulis. Ano bang record ni Garma? Para maging general manager mo yan, bato sa, sa pangalan nito, sa PCSO. Tingnan nyo dito, pag kami dito nagbabasa, hindi ko talaga alam. Honestly, I get lost in the maze of SP. Hanapin natin. Ayan. Lilitaw dyan yan eh. Kilig na kilig si Garma. Ayan oh. Oh, ayun oh. Ligaw, Garma. Ligaw si Digong at si Garma. Kilig na kilig si Garma. Alam niyo yung parang hindi niya mapigilan. Tapos, alam niyo, habang pinapanood ko to, parang nakita ko dito yung asawa ni Digong. Andiyan pala yung asawa ni Digong that time. Ewan ko lang kung yun nga yun Parang yung nandyan eh. Kaya sabi ko, teka, bakit ganun? Ito si Digong talaga, maloko eh. Tingnan nyo. Ayun kilig na kilig I'd like to congratulate you. Alam nyo ba ang kasangka? Ito katabi dito ni Digong, ni Garma, mga generals. Tapos, lahat po ng mga nandyan, hanapin natin yung part na yun ayan, mga generals ang katabi niya dyan. Tapos, yan, nakita nyo yan, halos lahat ng mga nakaputi nandun sa may likod. Lahat po yan, puro mga generals BFP, BJMP, PCG at PNP. Ayan, yan. Ano to ayan, oath-taking ceremony. Tapos si Garma nandiyan talaga namang napaka-special ni Garma kay Digong. Special na special si Garma dyan. He arrived Davao many years ago. Bata pa to, second lieutenant, nag-graduate lang ng PNPA. Meron, anong katumbas ng ranggo mo? Sa military. Nabawala ako dyan sa SP na yan Ayan kilig na kilig Garma. Garma, Digong, ligaw. Kilig na kilig si Garma. Hindi, alam mo yung ngiti niya, hindi mahiyang. Ganyan yung ngiting hindi mahiyang sa amin Yung parang nangingiti na parang natatae na ewan. Alam mo yung parang may butterfly sa tiyan. Hindi mahiyang yung ngiti. Hindi malaman kung ngingiti, tatawa, alam mo parang nahihiya na di malaman. Ni Garma talaga Sinong nag-imbento niyang yawa na yun? Anong si Garma talagang lumalabas yung dimple Talaga, I cannot relate. Truly, pag sinabi mo na SPO1, magtanong pa ako dito, ano ba yung SPO1? I think it was hindi pa ako presidente noon. Pag sa panahon ko yun, it's too confusing to the public actually. Pag sabi itong isa ko, taga Davao, anong ranggo? SPO4, ano yan? Hindi ko talaga makuha. I cannot relate to the words of the present ranking titles that you have. I suppose that you should go back to police constable, police patrolman. Nagbabago kasi talaga yan, Digong. Everything must change. Alam nyo, ito si Digong. Ano talaga ako dito? Chick boy Ano talaga to? Maloko talaga sa chick si Digong. Alam nyo, meron siya diyang matinding biro sa ating mga dyan. Okay, eto. Okay. 23. Ayan, tignan natin. Maganda pa naman. Bakit mo ito? Ayan. Filipino. Ayan, ito. Dito. May kwento ako sa inyo, ha? Ayan. Police. Pero wag na ninyo sabihin kaya ewan ko kung, kasi ito, alam nyo naman si Digong, baka gumawa lang to ng plot. Yung plot lang, istorya lang. Pero ang talagang sinasabi niya dito siguro,
experience niya. Siya siguro naka-experience dito. Ipunta ng babae sa akin. Pa-cute si Garma, Kuya Marvin, di ba? Ate Gina Inglet, hello po. Oh, ito yata yung asawa ni ano eh. Ewan ko lang kung yan yun hindi ko sure May iyak. Maganda. Katay Filipino. Stewardess. Bakit ka? May pulis. Anong pulis? Sinabi niya, ngayon buntis ako. Iniwanan na ako. Sabi ko, di patanggal mo na lang. Sabi ano, tanggal mo. No? Bakit? Kita niyo yung payo niya. Ipatanggal daw. Yung nasa loob ng tiyan ng babae. Kita niyo talagang pusakal talaga to. Wala tong pakialam kung meron mang mawalang buhay. Naman masyado dyan ko. Bong, tawagan mo yung, saan yung pulis? Region 2. Region 12. Tawagan, kausap kami. Ordi. Ayun nado na si Digong Region 2. Police, Region 2. San bang region galing si Garma? Region 2. Tapos, napatingin kay Garma. Alam niyo, nagagawa ng istorya si Digong. Inaano niya si Garma, parang tinitikis niya dito si Garma, parang tinutukso. Pero, hula ko, personal experience to ni Digong. Natatawa siya Tapos, ang ngisi niya, alam mo yung, kasi dun sa harapan niya nakaupo si Garma, alam mo yung ngiti niya, parang may something kay Garma. Ayusin mo itong pulis mo, bakit? Ayan buntisan itong... Ay, lumilingon siya kay Garma si Garma po yung nililingunan niya. Garma, Digong, ligaw Okay, clip. Ay, naku, ba't nawala? Ano nangyari? Okay, balik tayo. Kung ano napipindot ko, kinikilig kasi ko kay Garma saka kay Digong Baba. Maganda, stewardess. Maganda pa naman. Bakit mo ito? Sige mo. Papuntahin mo yan dito. Ipatawag yung lintik na pulis na yan. Lintik sa yung igit. Wala na akong nabalitaan. Punta ko sa Abresa, kasama ko pamilya ko. Pagkantin ko dyan sa yung coffee, what's that famous coffee? Sa entrance ng Davao. Lumabas ito naka-short pants. Mayor! Tapos nagtatagbo. Nandiyan pa yung asawa ko. Nag-embrace. Sabi ko, sandali. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, uy, nagpakasal na kami, Mayor. Di, maganda. Di nakita ko yung RD, naka-shorts lang rin. Sabi ko, kanino ka nagpakasal? Siya. Si RD. Gusto suntukin? Tapos, malapit siya. Gano'n na siya, simple, gano'n. Naglakad na. Hey, ang gago Sir. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya na, patawag niya, maghintay lang ako doon sa kanyang quarter. Pinatawag niya. Wala man dumating. Sabi niya. Tapos, nag-inuman kami. Kinabukasan, nasa kama ako, nakahubad na. Tapos,
Na in love daw siya sa akin, pakasal na lang kami. Tatang inagaman. Yan ang nangyari. Gano'n yung pulis. Pero kung konti lang yan, huwag ninyong gawin yan. May mga anak kayo, papatay kayo niyan. Ako, takot ako sa anak ko. Pero yan, you know what, I'm not really trying to... Ayun na, kita nyo, yung kwento-kwento ni, ni Digong. Parang sa kanya yun eh. Parang hindi naman dun sa pulis yun eh. Diba? Parang hindi dun. Tingin ko sa experience ni Digong yun eh. Nagpapakit din si Digong kay Garma, kaya ganyan galawan ni Digong. Oo nga eh. Diba? Baka si Garma noon mahilig na naka-short ng maigsi. Ang lakas pa naman ang dating sa mga ganyan, yung mga mangkanor, yung mga naka-pek-pek short. Naku po, talaga namang in love yung mga mangkanor sa ganyan. Insult you. No offense intended. Just the divinets of lagpasan natin yan. Lagpasan long natin. as they do support. Meron pa dito Or eh. now. Namatay ng mga... Bakit namatay yung gobyerno, mga sunod? Gano'n ang sakit nito. Taga-Cagayan to eh. But I'm happy that... Ayan. Eto na. Ay! Garma! Ito na Ilocana. Ayan. Ayan. Aanin niya yan I'm dyan. very happy that si Rowena, isang duning lang ngayon. Ito, matapang ito na Ilocana. Okay. Matapang ito, takot ang mga pulis niya. Pag magkasala, magano'n ka nag-step in. Kita niyo yung ngiti ni Garma? Diba? Kita niyo grabe yung ngiti ni Garma. Ligaw na ligaw. Diba? Ligaw, Garma, Digong Kasi diba, yung asawa ni Garma, si Bilela, pulis din. Si Garma from Region 2 Region 2. Kaya alam nyo na gawa-gawa lang ni Digong yung kwento, pero si Garma ang kanyang pinapatungkulan diyan. Diba? Kita nyo ngiti ni Garma imposible namang kita nyo naman ang babae. Alam naman natin yan kapag ang babae kinikilig, kapag ang babae hindi mahiyang yung ngiti, diba? Ayan kita nyo yung ngiti ni Garma, hindi mahiyang Walang dimple pero lumalabas yung dimple Walang dimple pero lumabas yung dimple dahil kay Digong. Di ba natawa ako dyan kasi sabi ko ba, langya pala ako tong si Garma sa si Digong, may kilig moment. Meron palang ganong comment meron palang ganong moment si Digong at si Garma, di ba? Mapapasana all ka talaga kay Garma nung time na yun. Biruin mo, Colonel, ang mga nakakakiskisan mo ng balikat mga general sa Malacanang. Diba? Malupit ka talaga, Digong, Ate Beauty. Tuwan-tuwa si Kuya Marvin, Saka si Lordita Almension, hello po. Sabi ni Kevin Hood, aray ko po, love is in the Digong Garma. Ibo na. Ihampas sa ulo.
Gano'n ang sakit nito, taga Cagayan to eh. But Cagayan, I'm Region happy 2. that yung mga taga Davao na mga pulis, practically you earned your scores in Davao. So I'm happy. And I cannot, mind you, may command conference tayo, so kasi tama-tama siguro. We'll have our dinner there. Congratulations, and I hope to see you promoted to a higher position in the days to come. Just keep faith, follow the guidance. Diba? Kita nyo yung ano, yung samahan ni Digong diyan, 'di ba? Talagang ngiting-ngiti si Garme. Talagang alam mo yung ano, yung sa amin kasi, yung ganyang ngiti, ang tawag diyan sa amin, hindi mahiyang. Yung hindi malaman kung tatawa, ngingiti, hahalakhak, kinikilig na hindi malaman si Garme. Ah, Pag magkasala, magano'n ka nag-step ayan in. no. Yee! na napapaganon si Garme, no? Kaya alam niyo po, hindi na po talaga maitatanggi. Meron po talaga silang something. Siyempre, hindi pwedeng umamin si Digong kasi You said meron that siyang you ano, were meron siyang asawa, yung kinakasama ngayon, yung nanay ni Kitty Duterte. You Oh. said that Kaya hindi po pwedeng umamin si Digong. you were called by the president. Dalawa lang kayo nag-usap. Yes, Your Honor. Oh, dalawa lang sila nag-usap. Biruin mo, patawag ni Digong, dalawa lang sila nag-usap. Tapos, hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. I don't... Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair, na... Ngayon, inaamin mo na malakas ka sa kanya. na Because I can see from the scheme of things, tatatlo lang naman yung opisyal na malakas. Noon doon sa level na malakas kay Presidente. Ikaw, si Colonel Leonardo, at saka Senator Bato de la Rosa. All the other officers, PNP officers, assigned in Davao, nasa ilalim pa nga ninyo eh. Tama? Kasi, Madam Garma, all the signs are there na malakas ka kay former President Digong. Kasi, sa isang ceremony sa Malacanang, Ayan na. generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel, na mapropromote sa full colonel in blue attire. Nakakita nyo ha? Napakalakas talaga ni Garma. Biruin mo lahat doon nakaputi nga mga general. Tapos siya ay colonel lang, 'di ba? Nandoon siya. Okay yan, si Kong Akop, brother siya ng daddy ng boss ko, si retired General Reynaldo Akop. Okay, Kuya Christopher Lloyd, shout out. Marcelo Alarma, ngiting aso yun. Okay, shout out Christopher Lloyd. Diba, talagang napakalapit ni Garma kay Digong, hindi maikakailayan. Grabe ang closeness nila. Hindi naman maililihim kay Akop kasi may video. Ate Maria P. Palisok, shoutout po. Ay, may ads. Salamat naman, may ads. Ate Beauty. Ayun, may ads daw. Ate Beauty, yan. Shoutout sa mga hindi po mag-skip ads. Thank you po. Yes And po. the president gave you special attention, and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. I would have cited you in contempt then because you were lying. Pero now that you are cooperating, aaminin mo ba ngayon? Yes, Mr. Chair, I have... Mabuti, inaamin mo. Ngayon, insofar as the question of the Honorable... Ayun, inaamin na ni Garma, meron silang romantic ties.
Ayan, Bulletproof. Shoutout po, watching from Riyadh. Ay, shoutout Bulletproof ha. Yan, Sido, tawang-tawa ako sa'yo, makmak, parang kinilig ka sa love team ni Digong at Garma. Eh, ikaw ba naman, di ka kikiligin eh, di ba? Kita mo naman yung ngiti ni Garma, hindi mahiyang. Ay, Nanay Linda Lopez, happy birthday po sa inyo, Nay Linda Lopez ha. Nay Linda Lopez, happy birthday sa'yo. Mag-birthday ka hanggang gusto mo, wala kaming pake. happy birthday po, Nanay. Nanay Linda Lopez, ayan. From the start na ako'y naging political vlogger, nagbablog tayo ng mga current events sa mga balita dito sa ating bansa. Andiyan na si Nanay Linda Lopez. Isa yan sa mga solid nanay natin. Shoutout po, Nanay. Happy birthday po sa inyo. May you have many more birthdays to come. At enjoy lang po sa buhay. Nakikita ko naman si Nanay nag-e-enjoy na sa buhay ngayon eh. Kaya salamat, Nanay, sa inyo pong laging pagsuporta. O, sa Sabado, invited kita. Ay, sige po, Nay. Sige po, Nay. I will try my best na makapunta po dyan. Ayan. Binati siya ni Ate Gina Inglet, saka ni Ate Beauty. Di ba? Sabi ni Bulletproof, kinilig din ako kay Garma. Sino ba naman hindi kikiligin kay Garma saka kay Digong, di ba? Alam mo yung nag-aanuhan sila dun sa harapan, di ba? Well, Fernandez is concerned whether you have romantic ties with the president. I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Ngiti si Garma, Naalala si Digong siguro. O baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na rin. Sa totoo lang. Baka umamin ka. Baka umamin ka. Ha? Kita nyo talagang talagang si Garma, si Digong, may kilig factor sila eh. Alam nyo kung bakit? Eto ba? Ganyang ngiti ni Garma? Hindi ka ba kikiligin dyan? Kita nyo naman yung ngiti ni Garma dyan. Grabe yung ngiti ni Garma dyan. Kilig na kilig. Ikaw ba naman biro nyo sa dami ng general doon sa harapan ni Digong. Wala ni isa man lang na tinapik si Digong, kundi yung kernel lamang na si Royina Garma. Binati ng binati, kinument ng kinument. Puro matatamis na salita ang natanggap ni Garma, di ba? At sabi, maganda daw ang record ni Garma sa PNP. Ano ba to? Naka-bypass operation ba to ng napakatindi? Nakahuli ba to ng drug pusher? Nakahuli ba to ng mga corrupt na officials? Nakahuli ba to ng number 1 na na tawag doon yung wanted person in Davao or in Cebu? Diba, alam nyo yung kwento ni Digong, kinukwento niya na patungkol doon sa sa isang tawag dito? Doon sa isang isang babae na nabuntis daw. Ako sigurado ako hindi yung totoong kwento. Bagkus experience yon ni Digong. Tingin ko experience ni Digong yon. Yung kinuwento niya na yon. Kaya nga parang ibe. Eto, panoorin natin to. Sa iba pang balita, inamin ni dating Philippine National Police Chief na si retired General Oscar Albayalde na malapit ang dating PCSO General Manager at police na si Royina Garma kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, namumukod tangi si Garma na dumaan sa doning of ranks kay dating Pangulong Duterte. Narito ang buong detalye sa report ni Kyle Julias. Ikinwento ng dating hepe ng pambansang pulisya na si retired General Oscar Albayalde na namumukod tangi si dating PCSO General Manager Royina Garma na dumaan sa donning of ranks kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya'y police colonel pa lamang. Tumutukoy ito sa seremonya ng pagkakabit ng insignia sa mga pulis kapag tumaas na ang kanilang ranggo.
Sa programang 2x2, isinalaysay ni Albayalde na si Garma lamang ang nag-iisang colonel na nagpadon ng ranggo kay Duterte sa harap mismo nilang mga general ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Kaya natural kung makikita mo po yung na mag-isa, idodon ng rank ng isang pangulo. Medyo alam na po na siguro na lahat na Bagyo. Iba ito. Iba ito. Dahil kami nga po, hindi dinodon ng rank ng Pangulo, kundi ikaw mag-chief PNP lang. Oo nga, general na yun. General na, tapos chief PNP. Opo, medyo marami po talaga ang medyo tumaas ang kilay noon. Kasabay nito, itinanggi naman ni Albayalde. Di ba? Marami ang nagtaas ang kilay noon kasi nga pinromote ni Digong tong si Garma. Imagine niyo po 'yun. Bukod tangi na si Garma lang ang ginawa ni Digong ng ganyan. Kaya kita niyo yung ngiti ni Garma, hindi mayang talaga eh. Hindi mo malaman kung natatae, natatawa, kinikilig, in love na in love. Alam niyo yung tawag dito, yung parang may tawag doon yung pilya. Pilya na pagtingin, di ba? Uy, Garma, ligaw! Garma, ligaw, Digong! Diba? Ano talaga ako dito kay Garma. Ate Yensido, salamat Always watching daw from Kuwait. Shoutout po. May hipag ako dyan sa Kuwait. Nandyan si ate, may ate kami dyan eh. Tapos ito, sabi ni Christopher Lloyd Sanggalang, alam mo, panahon pa lang ni Tebes, wala na akong bilib sa tao na yan. Kuya Christopher Lloyd Sanggalang. Bumanat siya ng bumanat kay Tebes, pero yung mukha niya hindi niya pinapakita. Basta po ang vlogger, hindi pinapakita ang mukha. Hindi nyo kailanman nakita ang pagmumuka. Wala na yun. Hindi na po yan, hindi na po makatotohanan ng mga sinasabi niyan. Okay, sabi naman ni Ate Gina Inglet, may butterfly in her stomach, in love siya. Oo. Saka wala pang ang retoke, no? Totoo yun, wala pang retoke. Ito dati mukha niya, ayan, kita nyo, yan dati mukha niya. Noong siya po ay bago-bago pa lang sa sa pwesto. Tapos ngayon, ayan na siya. Di ba? Di ba parang hot mama na siya ngayon. Yan nga yung sabi ni si naman nag-booking diyan eh. Etong si Montulpo. Sabi nga ni Digong, masarap daw kasing makipagniig sa naka-uniforming babae. Tapos ayan kita nyo, di ba? Medyo may itsura si Garma diyan. Di ba po? Ano masabi nyo? Diba? May tsura si Garma dyan. Kaysa dito, dati, hindi naman ganyan eh. Ewan ko ba't ngingiti ng ganyan. Kuya Christopher Lloyd, ako noon pa lang, alam ko na hindi po talaga na yan. Mag-vlog ka ba naman ng may takip ang mukha mo? Wala namang COVID. Ano bang pinagtatago mo? Para kasi Digong nagtatago sa saya ng mga pastoral. Diba? Kung talagang matapang ka, ilabas mo mukha mo. Kahit matanggap mo sa pagbablog mo, pangatawanan mo. Pero yung ganyan, nako, isa lang ibig sabihin yan. Duwag. At walang paninindigan. Wala po tayo magagawa. Everyone, has a price, 'di ba? May presyo bawat isa diyan eh. Lahat tayo may presyo. 'Di ba? Yung iba mura lang. 'Di ba? Kaya nilang ibenta prinsipyo nila. Sa totoo lang, meron nga pong nagano sa akin eh.
may kumausap sa akin ang merong gustong ipagtanggol na isang politiko. Ipagtatanggol yung politiko, sabi ko, ay hindi ko po linya yung ganyan. Sa lokal na side. Ngayon, nag-file kasi ng COC tapos ang daming issue na lumalabas patungkol doon sa politiko. Sa Luzon na politiko. Sabihin ko ba yung region? Hindi na. Sabi, pagtatanggol lang, lilinawin lang yung mga issue patungkol doon sa sa politiko. Nung tignan ko may kaso sa ombudsman, may basta matindi yung mga issue laban sa kanya. Sabi ko, ano po pala to, masamang tao pala to, hindi ko po kaya magtanggol ng masamang tao kasi kilala nyo yun sikat, hindi naman ganong sikat na sikat, pero kilala po yung pangalan. Pamilya din ng mga politiko. Sabi ko, hindi ko po linya yung ganyan, magtanggol po ng masamang tao. Kahit kasi may budget, may bayad daw. Sabi ko, kahit po libre lang, kung nasa tama yung tao, okay lang, ipagtatanggol ko. Kahit libre, kahit walang bayad, ipagtatanggol ko yung tao kung nasa tama siya. Kaya lang, nung tinignan ko yung mga issue sa kanya, siya yung may mali. Kaya sabi ko, hindi ko po gawain yung ganyan. Hindi po ako pwedeng magtanggol ng kriminal. Saka nang yung mga kaso niya totoo tingin ko kasi hindi siya makakasuhan ng ganun kung hindi totoo. Kaya sabi ko, hindi ko po linya. Sabi, pwede mo ba ako ihanap na ibang vlogger? Sabi ko, wala po akong kilala. May ganyan po talaga na na mga tao po. Everything has a price. Ako siguro sabihin ko, gusto niyo po ba talaga ipagtanggol ko yan? 125 million in 11 days, pagtatanggol ko po yan. Tapos lahat ng manonood ko ritong bibigyan natin. Kada isang araw siguro magparapol ako 1 milyon no? Hindi naman siguro masama yun. Diba? Yan ang yan ang mahirap dito Tapos sasabihin sila totoo, sila mga magagaling, tapos sasabihin pa niyan nagising na kami sa katotohanan. Yan ang yan ang mga bigkasan Basta tandaan niyo po, kapag ang vlogger nakita nyo bumaba na nagsasalita ng kung ano-ano laban sa isang tao tas hindi pinapakita mo ka, asahan nyo. Walang bayag yan, walang prinsipyo, walang paninindigan. O di ba nakita nyo na ngayon. Hirap ipagtanggol ganyan, Sir Mac. Ate Beauty, sabi ko nga kahit libre, kung siya yung nasa tama, ipagtatanggol ko. Kaya lang yung politikong pinapa-vlog sa akin, yung kaso, ko na kagad ginawa niya talaga yun. Dapat lang siya maparusahan doon. Kaya lang, mabagal kasi justice system dito sa atin. Kaya nakakaupo pang munti ko pang masabi, nakakaupong munti ko pang masabi yung posisyon niya ngayon. Ay, nako talaga. Pero balik tayo dito kay Garma. Alam niyo po, hindi po ngingiti ng ganyan si Garma kung walang something. Hindi po ngingiti ng ganyan si Garma o mapapangisi ng ganyan na hindi malaman kung kinikilig, natatae, ano ba tawag dito, yung parang kinikiliti yung ganyan sa amin sa Bulacan sa kanto namin, ganyan ang mga usapan parang kinikiliti sa pag makatawa, hindi Garma talaga Sino pa naman hindi kikiligin kay Garma sa kay Digong, di ba? Matanda sa kabata. Nagedis Minareya. Diba? Sino ba naman hindi kikiligin dyan sa ganyang ngiti?
Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, etong si Garma at si Digong, naging mag-partner yan. Meron silang pinagsamahan yan. Hindi lang talaga sila aamin. Siyempre, presidente yata, boss, Oo nga, ikaw ba naman sabihan ka ng sabihan ng magagandang salita ng isang presidente, di ba? Hindi ka ba mahulog yung loob mo dyan? Saka sabi nga ni Digong, masarap daw kumasta ng naka-uniforme.